Alam nyo guys, sa buhay natin, pag nakadepende ka sa ibang tao, walang mangyayari sa'yo. Nadalasan kasi ang problema talaga, hindi naman yung ibang tao, yung iniisip natin. Kasi ang nagpapabagsak sa atin, hindi naman talaga sila, at kung ano yung iniisip natin. Kasi isipin nyo akala mo, iniisip nila na ganito ka, na ganyan ka. Pero ang unang nag-isip nun, ikaw. Tapos nakadepende ka sa kanila, nakadepende ka sa sasabihin nila, nakadepende ka sa iisipin nila, kung paano ka nila ilalarawan. Nakadepende ka talaga sa kanila eh. Pero alam niyo ba, kung gusto mong abutin yung mga pangarap mo, at kung may pangarap ka man talaga, dapat di ka nakadepende sa iisipin ng iba at sasabihin ng iba. Kasi imagine kung sasabihin nila na wala kang mararating, at maniniwala ka na wala kang mararating, wala ka talagang mararating. Gets mo? Baka di yung pag-gets. Isa pa, alam nyo, maraming tao nang humusga sa akin. Maraming tao na ang nagsabi sa akin na di ako nakapagtapos, di ako magaling, mahina ako dumiskarte. Walang maniniwala sa akin. Pero alam nyo ba, isang bagay ang malinaw sa akin. Ginagawa ko to dahil may purpose ako. Ginagawa ko to dahil may gusto akong patunayan. Hindi ako hanggang dito na lang. May ibubuga ako. May kaya akong gawin na hindi kayang gawin ng iba. Merong specific na bagay na ako lang ang makakagawa. Ayokong magpadikta at sawa na akong magpadikta sa iisipin at sasabihin nila. Natuto na ako. Sawa na akong tawaging mahina. Sawa na akong tawaging bobo. Walang kwenta, walang alam, walang mararating. Ikaw, kailan ka magsasawa? Hindi ka ba basawa? Gusto ko i-share sa inyo itong verse na to bago matapos tong video na to. Verse from the Bible, Jeremiah 29:11. For I know the plan I have for you, plan to prosper you and not to harm you, plan to give you hope and a future. Ewan ko ilang beses ko nang binanggit tong verse na to sa mga vlog ko. Alam mo guys, napakaganda ng plano ng Diyos sa atin lahat. Sobrang ganda. At sa sobrang ganda, ayaw ni Satan na marinig natin tong verse na to, na ang Diyos may magandang plano sa ating lahat. So ngayon, ang gagawin ng kaaway ay takpan ang ating mga tenga at ating mga mata para di natin malaman tong verse na to. Pero ako, nung na-receive ko tong verse na to, grabe, naiyak talaga ako. Sobrang ganda ng plano ng Diyos sa akin kahit sira ang buhay ko. Kahit pangit ang pinagmulan ko. Kahit may sira akong pamilya, di ako nakatapos, wala akong resources, wala akong connection. All I have is Jesus. When you have Jesus in your life, you have everything. Hindi naman natin pala kailangan ng lahat ng bagay sa mundo. Ang kailangan lang pala talaga natin is siya, si Lord. Pag na-realize na natin, napagtanto na natin, siya lang yung kailangan natin, everything will follow. So hanapin natin siya, dahil siya yung kailangan natin. Sobrang mahal tayo ni Lord, that's why He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not be perished, but have eternal life.
Ganyan tayo kamahal ni Lord. Binigay niya yung nag-iisa niyang anak, si Jesus Christ, para mamatay sa cross at tubusin tayo sa lahat ng ating kasalanan. So, sana naman kahit papaano nagkaroon ka ng pag-asa na kahit sira yung buhay mo, kahit sa tingin mo wala kang kwenta, sa tingin mo wala kang magagawa, believe me, I've been there before. Yung mga panahon na wala akong pag-asa, yung mga panahon na feeling ko wala akong kwenta, wala akong magagawa, ay, buti na lang nandyan si Jesus para i-save ako. Buti na lang may pangako ng Diyos na pwede kong panghawakan, na may maganda siyang plano sa akin. Ay, mapapa-thank you Lord ka na lang.